Ang kalinisan daw ay kasunod ng pagiging makadiyos, sapagkat ang kalinisan ay nag-uumpisa sa puso, at ang malinis na puso ang nakakakita sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos magsalita ni Jesus, ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang Pariseo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayo mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay cleanliness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganoon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga bumati, babati sa aking kaarawan ngayong araw na ito. Today is my 43rd birthday. Tumatanda na At ngayong araw na ito ay kasalukuyang nandito kami sa La Salette, France para sa pilgrimage. At ito nakakatuwa dahil ako'y nagtapos ng aking pag-aaral sa filosofiya sa University of La Salette. And it is a dream come true na mag-celebrate ng aking kaarawan dito sa lugar na kung saan ang ating mahal na ina ay nagpakita dito sa La Salette, France, na kung saan ang kanyang mensahe ay reconciliation, pakikipag-ugnayan, pagbabalik ng ugnayan sa Diyos. Kaya napakaganda ng ating gospel today because it speaks about cleanliness. Sabi nga nila, cleanliness is next to godliness. Totoo yun. Yung kalinisan ay kasunod ng pagiging makadiyos. Hindi ka pwedeng maging makadiyos kung hindi ka malinis. Sinasabi rin ng Panginoon, "Blessed are the pure of hearts, for they shall see God." Ang taong may malinis na puso lamang ang nakakakita sa Diyos. Kapag marumi ang ating puso, hindi natin makikita ang Diyos. Kaya ito yung sinasabi sa ating gospel today. Alisin natin yung hypocrisy sa ating puso. Tulad ng mga Pariseo na pinupuno nila na kung ano-ano ang kanilang sisidlan, ang kanilang mga lalagyan. Sabi ng Panginoon, linisin niyo muna yan, alisin niyo yung laman. Kasi ang laman ng puso nila ay ano? Pera, kayamanan, ambisyon, posisyon. Ito yung laman ng puso. For you to be cleansed, alisin mo lahat sa puso mo yan at ang ilagay mo ay ang Diyos. Kinakailangan ang dalisay na puso, malinis na puso. Ibig sabihin, huwag mong hayaang mapuno ng pagkamakasarili. Huwag mong hayaang punuin ng ambisyon para sa kayamanan, sa posisyon at kasikatan. Impluwensya ang iyong puso. Yan ang nagpaparumi. Sabi nga, money is not the root of all evil, but love for money is the root of all evil. Kaya nga yung love for money, love for position, love for fame, ito yung roots ng kasamaan. At ito yung dapat alisin natin sa puso because ang puso, dinesign ng Diyos to love God and to love our neighbor. Hindi ito nakadesenyo to love money, to love position or power, worldly power,
and to love fame. No. It will always be unhappy kapag ka mali ang minamahal ng puso. The heart was predesigned by God to love God and to love God in our neighbor. Kaya mga kapatid, no, i-check ang puso. Anong laman? Baka masyado ng materyoso ang puso. Baka masyado ng makasarili ang puso. Baka masyado ng mapaghangad ng kapangyarihan at katanyagan yung puso na yan. Ibig sabihin, your heart is already corrupted. Paano malilinis? Denounce. Iwanan, talikuran, talikdan. Hindi naman ibig sabihin totally mawawala yan. Ilagay mo ang Diyos dyan. Kaya nga mga kapatid, magkaroon tayo ng inventory of the heart. Self-inventory. Ano na yung laman ng puso mo? Baka hindi na ang Diyos. Ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang din ang kapiyastahan ni Santa Teresa de Jesus. At may magandang sinabi si Saint Teresa of Jesus. Sabi niya, only God is enough. Solo Dios basta. Marami tayong alalahanin. Marami tayong takot. At lahat ng alalahanin at takot natin ay nanggagaling sa ating mga insecurities dahil kumakapit tayo sa mga bagay na lumilipas, naglalaho at mawawala. Pero kung ating itinuturing na yaman ay ang Diyos, mawala man ang lahat, pero meron ka na ang Diyos, sapat na ang Diyos. Iiwan natin ang lahat pagdating ng panahon. Pero kung wala kang Diyos sa buhay mo, everything will be useless. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, alisin mo ang mga hindi mahalaga sa aming puso. Palitan mo ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig upang kami ay magmahal sa iyo sa pamamagitan ng aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a